So, what's up? Andito na naman si Luis Daniel Vlogs para mag-reaction video. So, ang re-reaction ng video naman natin ngayon ay patungkol sa moon landing. Peke nga ba? Peke lang pala? Bistado na. So, bibigyan natin ang reaction to ngayong oras. So, ito na. So, moon landing? Pineke lang raw ng NASA? Ibig sabihin ba nito ay wala pa pala talagang nakakarating sa ating buwan? Ano ang mga ebidensya? Bakit napakaraming tao ang naniniwala na peke lamang ang pagpunta sa ating buwan? Peke ba yun? So parang di naman kasi nakikita natin na ang buwan ay bilog talaga at sphere, no? So, panoorin natin, guys. At kung totoo man na peke ito, bakit nagawa ito ng NASA? Conspiracy sa peking moon landing. Yan ang ating aalamin. Yun ang ganda, no? Ganda ng ano kahit. Moon landing ay nangyari noong July 21, 1969. Ang misyong ito ay tinawag na Apollo 11 mission. Pinangunahan ito ni Neil Armstrong at kasama niya ang dalawa pang astronaut na si Edwin Buzz Aldrin at si Michael Collins. Yung Apollo 11, silang tatlo yung nakapunta sa buwan. Noong mga oras na iyon ay nagkaroon daw ang NASA ng live coverage at hindi bababa sa 60 milyong katao ang nanood galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Noong panahon na iyon ay walang mobile phones, walang internet at wala ring mga home computers. Ang mga tao ay umaasa lang sa television at dyaryo para makaalam ng balita. Noon ay halos lahat ng tao ay naniwala sa balitang ito, pero habang lumilipas ang panahon ay parami ng parami ang mga taong hindi naniniwala sa pagtapak ng NASA sa buwan. Sa kasalukuyan ay pumalo na sa 6% ng mga Amerikano ang naniniwalang peke lamang ang moon landing noong 1969. Ang 6% na ito ay katumbas ng halos 20 milyong katao sa Amerika. Grabe naman yun, madami-dami din yun, no? Mga naniniwala na fake ang moon landing. Take note, hindi pa kasama dyan ang mga nasa labas ng bansa. Tinatayang 5% naman ang nagsisimula ng magduda kung totoo nga ba ang moon landing. Katumbas ito ng halos 17 milyon katao sa Amerika. Pero para sa akin naman, parang totoo naman siya, no? So panoorin natin, guys, para malaman na rin. Amerika. Sa aking pag-aaral ng topic na ito ay nakapagtala ako ng 9 na ebidensya na nagsasabing peke ang pagpunta ng NASA sa buwan. Hayaan yung isa-isahin ko sa inyo dahil nasa dulo ang talagang pinakapaniniwalaan nyo. Una, may nahagip na daga sa isang footage na ayon sa NASA ay kuha raw. Grabe naman yung may daga sa may... Ano, totoo ba yung may daga? Mula sa lower Earth orbit. Kumbaga, sa labas na ito ng Earth, mga kapantas, wala ng oxygen at napakalakas ng radiation dito. Paano namang mabubuhay ang daga dito? At nakuha pang magpaikot-ikot sa dulo ng bahagi ng rocket ship o body tube kung tawagin. Hinala ng marami na ang kuhang ito ay nangyari sa kanilang studio lamang at kunwaring bumiyahe sa kalawakan. Totoo ba yan? Ikalawa, may isang footage din na nagre-reflect ang cameraman na tila parang nasa studio. Nang pinag-aralan pa ay lumabas na ito raw ay kuha mula sa ilalim ng swimming pool na pinalitan lamang ang background. Dagdag pa rito ay napakaraming beses na nakuhaan ang mga water bubbles na tila umaangat mula sa loob ng spacesuit. Ha? Ikatlo, water bubbles daw. Grabe naman. Ano kaya yun? ISS Studio.
ang mga pinapakita nila kuno na nasa ISS ang mga astronaut ay kitang-kita na nandito lang pala sila sa opisina at pinapalitan lang ang kanilang background. At para magmukha silang nasa zero gravity ay nagkabit sila ng mga harness at hairspray naman sa kanilang buhok. Pero hindi nila maluloko ang mga tao sa false editing nila dahil marami na ang nakapansin nito. Kung totoong nasa zero gravity sila, ay bakit nahulog ang isang ito na hawak ng astronaut? Ika-4, ayon sa isang pag-aaral ay gawa ang buwan sa plasma, hindi solid, hindi liquid o hindi gas. But it is plasma phenomena, cosmic plasma. Kung baga, translucent ito o tatagos lamang ang liwanag dito. Wala rin itong solid na bato para maapakan ito ni Numan. Bato yan eh. Cheese Whiz! Help strengthen bones with a strength builder of calcium from Cheese Whiz. Nasa ayos din tong anong to eh. Ang lahat daw ng ipinapakita ng NASA sa atin ay fake lamang. Gaya ng isang ito, mahahalatang nakasabit ang astronaut na ito sa isang harness. Nakasabit? Ika-5, walang oxygen sa buwan. Kung talagang vacuum ang space at walang hangin doon, bakit hinangin ang flag na kanilang tinusok sa buwan? Kung may hangin nga, no? Wala na at kung walang hangin ay hindi magkakaroon ng combustion at napaka-imposibleng mag-ignite o mag-apoy ang rocket ship nila sa space. Oo nga. Paano aapoy yun? At makakabalik sila dito? Walang hangin, no? So, ang hangin ay... Pag walang hangin, hindi pwede magka-apoy, no? Kasi dyan nag-ano yung apoy eh. Paano nga yung spaceship, no? Isang malaking ang jet engine ay nangangailangan ng oxygen para mag-propel upang makabalik sila dito sa Earth. Talagang napakalabong makabalik ang mga astronaut na ito. Ika-6, mga bituin. Isa pang tinuturong dahilan ay ang mga larawang ito. Walang bituin sa mga kuha nila. Black na black yung ano niya. Sa buwan, gayong mas madali dapat itong makita dahil walang atmosphere dito. Kung dito nga kitang-kita na. Ika-7, Photoshop. Kung iti-check mo sa Photoshop ang larawang inilabas nila noong 1969 at tinaasan mo ang exposure, ay makikitang may parang square na background ito. Ibig sabihin, ang isang ito ay dinikit lang o ipinatong lamang. Ika-8, press conference. Nang inilunsad ang kauna-unahang worldwide interview sa tatlong ito, matapos silang makabalik mula sa buwan, ay bakit ganito ang kanilang itsura? Bakit sila ay tila kinakabahan sa mga magiging tanong ng madla? Hindi ba dapat masaya sila dahil ang lahat ay nagsiselebrate ng kanilang tagumpay bilang kauna-unahang mga tao sa buwan? Pero hindi. Bakit parang hot seat ang nangyari? Gaya na lang ng tanong na ito. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? Ang tanong ay, nung mga oras na nandun sila sa buwan, ay nakita ba nila ang ganda ng bituin ng malapitan? Ang sagot nila ay wala raw silang nakitang bituin. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side. Wala daw nakitang bituin. Ano yun? The moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. At sinuportahan naman ito ng nasa gilid na parang nag-usap na sila sa likod. I don't remember seeing any. Wala daw siyang nakitang kain. Sa tatlong ito ay si Buzz Aldrin na lang ang natitirang buhay. At nang tinanong siya ng isang bata kung bakit hindi na sila bumalik sa buwan o bakit wala ng taong bumabalik sa buwan, ay ito ang naging sagot niya. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. Sabi niya, hindi dapat ganyan ang tanong ng 8 taong gulang na bata. At bandang huli ay nadulas din siya. No, but I think I know.
because we didn't go there. And what? Hindi daw makakapunta ron, sabi niya. So, ano yun? Inamin niya na rin na hindi talaga sila nakapunta sa buwan. Hindi daw sila nakapunta. Ika-siyam, Robert Simon. Ito si Robert Simon. Siya ay nagtrabaho sa NASA bilang data designer. Kilala siya sa tawag na Mr. Blue Marble. Dahil ang Blue Marble na ginagamit ngayon ng Apple ay gawa mismo ni Robert. Inamin niyang edited ang Blue Marble dahil wala naman talaga tayong aktual na kuha ng Earth mula sa buwan. Ang lahat ng ebidensyang ito ay dininay ng NASA. Sa ngayon ay hindi ito matibay na ebidensya para sabihing peke ang kanilang ginagawa. Pero kung totoo man na pineke lang ang moon landing, bakit nga ba ito nagawa ng NASA? Bakit nga ba? Sinasabing dahil daw sa pera. Dahil sa pera? Hindi basta biro ang nakalaang budget ng NASA mula sa gobyerno. Ang Apollo 11 mission pa lamang ay nagkakahalaga na ng $257 billion. Kung sa peso, ito ay tumatagingting 13.6 quadrillion pesos. Ay, grabe. Kahit pagsama-samahin pa natin ang pera ng top 20 na pinakamayamang tao sa Pilipinas, ay hindi nito matutumbasan. Grabing laki. Quadrillion dollars, no? Ay, quadrillion pesos pala. Grabe. Quadrillion. Hindi siya trillion, hindi billion, hindi million. Quadrillion. Grabe. Ang budget ng Apollo 11. Ang umiikot na pera sa Pilipinas ay tinatayang $450 billion lamang. Ibig sabihin, lagpas kalahati ng lahat ng pera sa Pilipinas ay budget lang ng Apollo 11. In short, mga kapantas, hindi lang ito malaking pera, halos yaman na ito ng maliit na bansa. Kaya ganoon na lang ang pagpoprotesta ng ilan upang ipaglaban nila kung ano ang alam nilang totoo. Diin pa nila na biglang yaman daw ang may mga posisyon sa NASA dahil sa nagawa nilang pamimeke. Pero bandang huli, mga kapantas, ay hindi sapat ang kanilang ebidensya o nagmimistulan lamang itong mga paratang laban sa NASA. Meron na nga yung magiging kasi hindi naman rin ng ilang grupo na hindi sila titigil sa pag-iimbestiga hanggat hindi nila napapatunayang peke lamang ang misyong ito. Well, good luck sa kanila. Good luck. Kasi kung mapatunayan nga nila na sila ay nasa tama, ay talagang mababago nito ang kasaysayan at mawawala na rin ang tiwala ng tao sa ating mga astronauts. Maging ako na nagbibigay sa inyo ng kaalaman linggo-linggo ay talagang madidisappoint dahil lalabas na kasinungalingan lamang ang mga naipalabas ko na. Well, kung may update man sila ay asahan yung lagi akong nakatutok sa mga ganitong klase ng issue. Magkita-kita ulit tayo next week. Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas. So yun, no? Subscribe kayo kay Mr. Pantas, no? So, ito na ang ating reaction video ngayong araw. Kayo, naniniwala ba kayo na totoo yun o hindi? I-comment lamang sa ating comment section and ayan. Pero para sa akin naman, ano yun? Bahala na. So guys, dito na tayo nagtatapos ang ating video. So, pakisubscribe sa aking channel at pakilike and share na lang na din, okay? Diyan na nagtatapos ang ating video at bye-bye!